gusto ko maging idol. Yes. Alam mo, wala, kumbaga, hindi ko kaya at hindi kaya ng family namin na ma-afford na maging trainee ako. Kahit ganun kasi ako, gusto ko kasi talaga ako sa sarili ko, kapag gusto ko isang bagay, manalo or matalo, talagang gagawa ko ng paraan para magawa yun. Eh di kung talo, I will try again. Kung panalo, bongga, talagang as in ganun, laban na laban ako palagi. So, exam. Hindi ako nakapasa. Bagsak ang puyo, as in. Viewers, annyeonghaseyo, mabuhay, buyo imnida. And for today's video ay medyo kakaiba yung ating magiging content or magiging iba yung makikita niyo sa akin for this video kasi nga we will start. This is one of my dream talaga. Isa siya sa mga gusto kong gawin dito sa social media. Yung alam niyo ba, bilang ako'y madaldal, gagamitin na natin ang talent na ito. At ito na, this is my first and debut video. Yes, ito ating debut sa podcasting. Podcasting! Yes, papasukan na natin ang podcasting since ako naman ay super mahilig chumika. Ako ay mahilig magsalita kahit walang kausap or may kausap or wala, gusto ko magsalita. So we will try to have this video or we will try the podcasting na kasi nga ang dami rin naman nagsasuggest sa akin, hoy mag-podcast ka na, bagay ka doon. And eto na nga, so simulan na natin ang podcasting for today. Yes, today is February 14, ang aking debut. And hindi ko syempre alam kung kailan ko ito ma-upload. Basta today, na-upload din ito. And February 14 ko siya i-shinote. And again guys, since nga ito ang ating first ever podcast. Syempre, wala pa kayong nakikita na kasama ko na nakakakwentuhan natin sa tabi, yung mga kachika-chika. Kasi nga, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako si Buyo, and si Buyo ako ay 20... Hala. Ito ay, ilang taon na ba ako? Yung totoo. Hindi, nalilimutan ko talaga edad ko, katatago ko na edad. Basta ako ay wala pang 100 taon at ako ay nagtatrabaho ngayon, currently working and residing here in South Korea. And ako po ay galing sa probinsya ng Batangas, sa munisipalidad ng Balayan. Hello po, shout out! Shout out! Nakikigil ako. And ayun na nga, ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng kimchi dito sa South Korea and 3 taon na po ako dito. So sana maganda ang mga susunod pang mangyari sa akin. Sana marami pang blessing at sana mas maging safe ako, especially ang family ko and kayo na mga nanonood. So again guys, kung makikita nyo dito sa ating podcast na ito, wala pa tayong title. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, this is my first ever or ito ay podcast nga natin, ito ay wala pa akong title. So, please comment down below kung ano ba ang tamang title or pwedeng ipangalan natin dito sa podcast na ito. Kasi nga wala pa akong maisip. And gusto ko, galing sa inyo yung suggestion para mas damang-dama. Gusto ko galing sa Madla People. Ilaman natin yan! And isa pa, kung mapapansin nyo dito sa ating podcast na ito is wala tayong background music. Hindi ko siya i-edit, hindi ko siya lalagyan ng mga sound effects para damang-dama ninyo kung paano ba kumilos or magsalita or ano ba talaga yung totoong nangyayari habang nagfi-film. So gusto ko ma-feel ninyo, walang halong drama. And walang halong parang, basta kagaya ng ibang mga podcast, as in para sina Ate Cream. Alam niyo ba guys, isa sa mga shout out talaga, inspiration ko bakit din ako gusto ko mag-podcast. Kasi, lately, sobrang nahihilig ako makinig ng mga podcast, especially podcast ni Ate Cream Kim. Love ko siya. Ate Cream, hello po. Isa kayo sa reason why I am here. And isa pa, walang kwentang channel ni na Directonet. And basta marami akong nadadaanan ng mga podcast at gustong-gusto ko siyang gawin. So, again nga, wala pa tayong guest.
Kasi nga, gusto ko nga yun. And isa pa, tawag dito, itong podcast na ito ay, ayun, anything random na pwede natin pag-usapan. Pwede siyang masaya, malungkot, nakakatakot, nakaka-inlove, or kaya nakakainis, anything. So, you can comment down below here in this video kung ano ba ang mga gusto nyo nating pag-usapan habang hindi pa tayo nagkakaroon ng mga guests. Dahil syempre, ako muna ang inyong makakasama for the few episodes kasi nga, wala pa tayo, syempre nakakahiya rin namang sumit sa mga schedule ng ating mga friends, and gusto ko is yung laban na laban din yung mga guests natin, yung super chika din, yung kayang tapatan na ang buya, and again nga, this is bukod sa random nga siya, ayun, basta chika lang tayo ng chika for today's video. Ano ba, mako-consider ba talaga tong podcast? Kasi syempre parang di ka sa podcast nakikita natin salita lang ng salita ang mga tao, chika ng chika, but is it considered as podcast? Tulungan niyo ako guys kasi nga hindi ko pa kabisado ang mundo ng pagpo-podcast. At again, ako ulit si Buyo Imnida, or ako si Buyo de Mesa from Balayan, Batangas na residing in South Korea. At gusto ko ipakilala ang sarili ko sa inyo bilang ako ay gusto kong pasukan ng content creation. Yes, gusto ko talaga. Alam niyo ba, one of the reason why I am here in South Korea. Yun ang ating first ever topic for this podcast. Ang reason why I am here in South Korea is dati when I was on my high school, when I was in my high school, dream na dream kong maging gusto ko maging idol. Yes. Alam niyo yung K-pop idol. Gusto ko maging trainee. Gusto ko maging idol kung papalarin. Tapos alam niyo yung time na yung sobra talagang, alam mo yun, until now, dream pa rin yun. Kahit yung mga bata ngayon, dream nila yan. Maraming mga bata gustong mag-perform. Ako kasi hindi ako, alam ko sa sarili ko, hindi ako perfect sa singing. Or hindi ako singer. Sintonado ako, hindi rin ako magaling sumayaw. Parang kumbaga, kung matuturuan mo lang ako doon. And hindi ko alam, basta pangarap ko talaga maging idol. So yun talaga nag-udyok sa akin. Bakit ko naisip mag-Korea? Kasi 'di ba ang iba pagtatanungin, bakit Korea? Bakit gusto mo mag-Korea? Ang ibang sagot, kasi malaki ang sahod, ganon, mga ganon ng chika. Pero ako naman, kung ako po ang inyong tatanungin, gusto ko mag-Korea kasi gusto ko i-fulfill yung dream ko na makaapak sa Korea kasi nga hindi na ako naging idol na pangarap ko before. So sabi ko, ito nga, ibalik natin doon ang nakaraan. When I was in my high school, so pangarap ko maging idol. So nakikinig ng mga, alam niyo yung time na yung mga kasagsagan, yung mga sparkling magazine. No, wala pa tayo pabili ng mga album. Di ka uso yung sparkling magazine. Shout out po sa Summit Books yata yun. So, hindi ko sure kung kumpleto talaga ako doon sa mga libro na nirelease nila. Parang hindi. Pero every quarters po ng taon, nagre-release sila ng libro or magazine, ang Sparkling Magazine. At meron ako noon. Nag-start yon when I was second year yata, or para second year, third year, Christmas party. Ano ang gusto mong matanggap sa Christmas party? So ako, sinulat ko talaga, gusto ko ng Sparkling Magazine. And ang cover pa noon, hindi ko matanda. Basta Christmas, so possible winter collection siya. So ang pangalan ang cover, dalawa kasi yung cover, back and forth. Yung unahan at likod. Ang cover ay ang Super Junior at ang Infinite. Yes, kaya tapos sabi ko yun ang gusto ko. Then ginawa naman siya, or yun talaga yung binigay sa akin ng shout out Dan na Hinolan. Kung ako ay natatandaan mo pa, sa pagkakatanda ko, ikaw yung ka-exchange gift ko before, and thank you so much sa'yo. Yun ang naging start ng yun ang naging start ng aking pag-collect ng mga Sparkling Magazine. And ngayon, after nag-collect na talaga ako. Meron, alam niyo yung bookshop na Pandayan. So, may i-release na libro or magazine, nakaabang ako. Tapos, sa abang-abang na yon,
tinotropa ko talaga yung mga cashier doon. Sabi ko, "Ate, kuya, 'pag naman po may ano, 'pag po may mga copy dito, ipag-reserve niyo po ako ng isa." Hala, wait, ginagawa ko yun. Chini-chika ko talaga yung mga attendant or yung mga clerk. Sabi ko, "'Pag po maano, babalikan ko po kayo, kukunin ko po or bibilhin ko po yung stock." And also pa, sa convenience store na 7-Eleven kasi before meron din gano'n. Sa pagkakatanda ko, alam mo, di high school pa ako noon. Alam mo, dumating yung panahon yung pinagre-reservan ko na store, na 7-Eleven, pinagre-reservan ko ng mga sparkling magazine. Naging manager ko in the future. Naging manager ko siya. Nagkatrabaho din kami. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi ko, "Sir, alam niyo ba dati, ako napunta dito pabalik-balik. Tapos ako yung nagpapa-reserve sa inyo ng ng magazine." Sabi niya, "Ay, ikaw ba yun?" Pero hindi ko sure kung talagang tanda ni sir. Kasi sa dami na rin naman na naging customer at nakasalamuhan ni sir, hindi na niya matandaan. Kasi high school pa ako noon. Tapos nung nagkatrabaho kami, napakatagal, parang maedad-edad na ako. So, hindi niya matandaan. Pero, isa yun sa mga pinagpapareservan ko. Tapos, ayun na nga, dahil ang dami ko chismis, sa pagiging K-pop fan ko, um, alam niyo ba, dumating ako sa time na sa sobrang, sabihin na nating obsession, gusto ko makarating sa Korea. Nag-audition ako online. So, online audition. So, pag gayon, pag online audition before, parang sa pagkakataon, magpapasa ka muna ng details about you. Kagandahan pa kapag yung agency ay meron, pag pupuntahan mo yung site nila tapos may mga form, makakakuha ka ng form doon, i-print mo lang up. Tapos pag na-print, tapos mag-fill out, tapos isi-send ulit sa kanila. Ganun ng ibang agency. And marami akong pinag-sendang agency. And may isang agency ang nag-ano sa akin, ang nag-reply. Then, ang agency na yun is ang WM Entertainment. Ay! Tapos alam niyo ba, nung time na yun, nung time na yun kasi is mga 15 years old na ako. 15, 16. Graduating ako ng high school. So, apply tayo ng agency. Okay. Siyempre, tuwan-tuwa ako lang. So, yun. Nag-fill out ako. Tapos, humihingi rin sila ng video, ng singing, ng dancing, kinemerut-emerut. So, send tayo, nag-send tayo ng form and also ng mga requirement or require video. Tapos, sa pagkakasunod, nag-antay din ako ng syempre na ilang araw. Wala na kasi yung mga Gmail na ginagamit ko, kaya wala akong proof na mapapakita sa inyo na ako ay nag-audition. Kasi syempre, hindi ko na naman yung nagagamit at hindi ko na alam nung account na yun. So, wala akong ihaharap. Baka sabihin nyo, okay, nag-joke. Pero, ginawa ko po talaga yun. And, nag-reply sila. Nag-i-invite kung parang audition dito sa South Korea. But, syempre, I was high school before, bata ako. Di ka dito naman sa Korea talagang bata pa lang tinitrain na. Once na ako ay tumuloy, audition pa lang yan, di ba? Syempre, once na ako ay tumuloy, una sa lahat, kailangan ako ay may mga passport. If ever na matuloy ako or tanggapin ako as a trainee, wala akong source of income na wala akong source, paano? Una, mahirap lang kami, hindi naman kami mayaman. Wala, kumbaga, hindi ko kaya at hindi kaya ng family namin na ma-afford na sa gusto kong pangarap before. So, ayun, hindi siya natuloy. Hindi natuloy yung pagiging idol ni Boyo. It's been, ang tagal na, lagpas isang dekada na yung dream na yun. And alam mo baga, sabi ko sa sarili ko, talagang tinatako na lang na, okay, hindi ako naging idol. So, ang gagawin ko na lang, in the future, makakarating talaga ako. Sinaksak ko talaga sa utak ko, Sabi ko, makakapag-career rin ako. Hindi ko alam kung paano, saan, lahat ng tanong hindi ko alam. But, I will make sure na makakarating ako sa Korea. And, eto na nga, when 2022, ganito yon. Di syempre parang habang tumatagal as a fan of K-pop, patuloy pero ako nakikinig hanggang tumatagal ang panahon. 2022, dumating yung time na nagtatrabaho ako noon. Tapos, yung best friend ko in the Philippines, hi Ate Irish, hello po, parang hindi tropa. May nakita silang post na
Eh, 'di ba may mga schooling tayo naririnig, saan ka nag-schooling or ibig sabihin, saan kang schooling ng Korean Language Center ka nag-aral? Hindi ako aware dun, hindi ko alam kung paano at hindi ko rin alam kung paano ba pumunta ng South Korea. So, wala akong idea. Until 2022, may nag-post na meron daw school na dadayo sa actually hindi pa sa bayan namin, sa katabing sa sunod pang bayan namin, may dadayo daw school for free orientation and doon isisiwalat isisiwalat kung ano ba ang mga laman ay kung paano mag-apply papuntang South Korea. So mga panahong yon, though marami na naman nagko-Korea, pero hindi siya ganong katunog. Hindi siya kagaya na ngayon na parang lahat ay gustong-gusto na or kailangan ng pumunta ng Korea kasi para makapagtrabaho. So, hindi pa ako aware. So, diminension ako ng magjowang yon ng friend ko. So, sabi ko, sige, pupunta ako, wala namang masama sa orientation namin, wala namang babayaran, hindi naman siya scam. So, I will punta ako sa orientation. Ayon. Ngayon, nung araw na yon, okay, parang sabi, sa orientation, mag school kayo, pak. Ito yung mga kung saan mangyayari, kung magkano ang babayaran, kung anong ituturo, tapos step by step kung paano makarating ng Korea. So ako, para talaga ako naengganyo. Sabi ko, kasi gustong-gusto ko to. It's now or never. Matuloy at hindi. At least I tried. Ganon kasi ako. Gusto ko kasi talaga, ako sa sarili ko, kapag gusto ko isang bagay, manalo or matalo, talagang gagawa ko ng paraan para magawa yon. Eh di kung talo, I will try again. Kung panalo, bongga, talagang as in ganun, laban na laban ako palagi. So, syempre, nagtatrabaho na ako noon. Tapos, wala naman akong biglang pera dahil alam niyo naman kung magkano yung mga fee sa school. So, syempre, nanghiram muna rin ako sa hindi ko tanda kung sino hiniraman namin ng ina kong saan ako nanghiram. But nanghiram kami ng pera pang school ko kasi nga pang bayad doon sa tuition fee sa school na iyon. Tapos, nag-enroll ako no may specific ng date ng enrollment. Okay, nag-enroll na kami, nag-enroll na tapos aral. Pagdating sa aralan, alam niyo yung time na nung time na magpapasok ka na, summer noon sa pagkakatanda ko. Pinagpaalam ko na rin siya sa manager ko na kasi huli kong trabaho before yun ay nagtrabaho ako sa 7-Eleven. So, shout out again kay Ma'am Rachel and Sir Jopet. Congratulations sa bago silang baby. Ayun, shout out kina Ma'am. Tapos, sabi ko kay Ma'am Rachel, sabi ko, Ma'am, Nay, gusto kong mag-try mag-Korea. So, pwede niyo po ba akong gawa ng parang kasi scheduling. Siyempre, pag nagtatrabaho ka, lalo sa shifting na trabaho, napakahirap po noon. Mag-a-adjust ang buong team, ang buong trabaho na dahil nag-i-school ako. Eh, ang schooling ko noon talaga, as in diretso, Monday to Friday. Monday to Friday ang schooling. Eh, may trabaho ako. So, alam nyo, ang ginawa, nag-adjust si madam. Nag-adjust siya ng schedule ng lahat. So, ako, school ako sa umaga, 8 to 4 p.m. Then, trabaho ako minsan ng, ano bang oras yon ng, hindi ko sure kung ako, may schedule ako na 6 p.m. to 6 a.m. Ay, 6 p.m. to 2 a.m. Oh, ay, ganun nga. 6 p.m. to 2 a.m. Alam nyo ba, yung schooling ko pang yon, ako kasi malayo ang bahay namin sa bayan. So parang ang bahay namin papunta doon sa trabaho ko sa 7-Eleven is about, I think, 20 minutes sa pagmumotor. Tapos, yung bayan na pinag-schoolan ko ng Korean Language Center ay sa Nasugbu pa. So, halos oras talaga ang ginugugol ko. So, papasok ako sa umaga before 8, nasa school na ako, di ba ga? 8 hanggang, so ang aga na ginigising ko, 8 to 4 yon. Tapos, diretso na ako from Nasugbu, uwi, in span of 2 hours, nasugbo to 7-Eleven, doon ako magpapalit ng damit. Diretso na ako sa trabaho. Tapos, lalabas ako from duty ng 6 p.m. Kasi 12 hours kami sa trabaho dati. So, from 6, nag-adjust si ma'am. Binawasan muna ako ng 4 hours sa buong time ng pag-i-school ko. So, from 6 p.m. to 2 a.m. ang trabaho ko. Then, 2 a.m. uuwi ako, 3 a.m. sa amin sa Kalan. Tapos, magpapahinga, gigising ulit ng mga 5 or 6 a.m. para pumunta ulit ang school.
every routine, gano'n ang aking schedule, be, as in, patay. As in, yung alam mo yung parang sabi ko, "Kakayanin ko 'to, be." Kasi ano ba 'to, parang ito ba ay isang challenge, isa ba siyang pagsubok para sa akin na kailangan kong pagdaanan para makapunta kasi siyempre hindi ka makakarating sa mga gusto mong puntahan kung hindi ka maghihirap, 'di ba? So tiniis ko 'yun. Alam mo ba 'yung nagtatrabaho ka, as in puyat ka, 'yung alam mo 'yun, working student at akin natin noon. So sobrang hirap. Ang hirap ng gano'n. Inabot siya ng halos 3 weeks kasi straight talaga for 13 days na schooling, straight 'yung gano'n. Then after the schooling, siyempre, um diretso pa rin ako sa pag-aaral. Gumawa kami ng nanay ko, ang ina ang tagagawa ng flashcard. Sobrang dami kong flashcard before. Lahat ng mga nasa libro, lahat ng mga nakuha kong printed out, kumuha pa ako sa mga YouTube ng mga videos na mga tutorial and whatsoever. Sinulat ko sa flashcard, then inaaral ko yun. Para once na dumating na examinations, pak, handa tayo, be. Ngayon, hin- hindi ko sure kung May natapos ang aking schooling before. And nakapag-exam ako August 8, 2023, nagkaroon na ng examinations para sa lahat ng mga gusto makapagpunta sa South Korea. So again, sa mga gusto pong mag-South Korea, pwede po kayong mag-schooling at pwede rin namang hindi. Kasi nga po, though ako po, nung high school ako, di ka sabi ko sa inyo, gusto ko na makapag-Korea, nagsusulat-sulat na ako, medyo marunong na po ako magsulat ng Hangul and nakakapagsalita na po ako ng kaunti. So parang ang schooling para sa akin is naging training guide ko lamang para mas malinawan ako kung paano ba magsalita, kung paano ba yung lalo ng kultura. Ano mo yun, yung parang paghahanda. At saka isa pa, iba yung meron kang background kasi syempre hindi ko alam kung paano ba ang registration, kung paano ba ang sistema ng gano'n. So mas magaling na yung meron akong schooling para sa akin po. Pero puwede rin naman na wala, as long as alam mo or may tutulong sa'yo or alam mo sa sarili mo kung paano ba mag-register. So, ang registrations, be, is una-unahan. For example, for that batch, kailangan lang nila halimbawa ng 10,000 examiners. So, una-unahan, sobrang bilis, be. Muntik pa akong hindi makapag-register kasi sa sobrang bilis, pagkabitaw pa lang ng link, be, Diyos ko, muntik na ako hindi. For 10,000 mga applicants na makakapag-exam. Pang 8,000 na ako, my God, be. Ilang minuto pa lang yun. Wala pa talaga siyang 20 minutes or 15 minutes na paglabas ng link. As in, pang 8,000 ako. Sabi ko, shucks, muntik na talaga yun. Tapos, August 8. Okay, August 8, nabigyan ako ng schedule na, mag-exam na ako. Kinakabahan ako. So, super. Me as buyo, tas in sobrang akong kabado, aral ako talagang everyday nag-aaral, pudpud sa pag-aaral. Alam mo, pinayagan din ako sa trabaho ko ng manager ko na habang nagtatrabaho, kapag ako'y nasa counter, nandiyan nakalatag ang aking mga flashcards na ilan lang at saka ang aking ilang notebooks na nagre-review ako. So, nakalatag diyan, nagre-review ako. Pumayag naman sila kasi love naman nila ako. So, ayun. Until dumating na ang August 8. Alright, dumating na ang day of examination. Sabi ko, ito na, this is it. Napakayabang ko doon. Sabi. Hindi, pero nag-aral ako mabuti. Talagang, sabi ko sa sarili ko, okay, sana ito na. Okay, exam. Exam. Be, hindi ako nakapasa. Bagsak ang puyo, as in, unang, ano bang scoring? Parang, basta 110 yata ang passing score. Ako ay 95, 90, hindi ko sure. Parang yun na score ko. So, alam mo ba, iniiyak ko yun. As in, ngumalngal ang buyo. As in, para ako, habang naandun pa lang, umiiyak na ako. Umiiyak ako hindi dahil natalo ako. Umiiyak ako dahil, alam mo yung parang sabi ko sa sarili ko,
Ginawa ko naman ang lahat, ba't parang kulang pa din. Ginawa ko naman nag-aral ako mabuti, nagtiyaga ako, hindi ko ba 'to deserve? Talagang bakit lahat na lang pagiging idol hindi ako natuloy. Tapos pati itong pag-e-exam para makapag-work dito sa Korea, hindi pa rin siya natuloy. So parang para sa'kin talagang sobra ako na-frustrate na sabi ko, "Shucks." Alam mo ilang araw ko siyang iniiyak, as in, totoo. Tapos lagi naman akong nagtatrabaho pa rin naman ako noon, sabi ng manager ko, "Huwag ka ng umiyak, may mga bagay na kung hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa iyo. Marami pang chance, bata ka pa, marami pang ano," parang talagang pinu-push nila ako na 'wag akong malungkot. And ayun, alam mo ba halos isang linggo ko siyang iniiyak na sabi ko kasi pagkakaalam ko ang examination ay once a year lamang halos nagaganap, 'di ba? Once a year lamang siya. So parang next year na ulit ako magkakaroon ng chance, paano iyon? Paano? So, ang tagal, parang matatagalan ako, sayang ang panahon until, napakaswerte ko. August 8 bumagsak ako, 'di ba ga? KLT 18 'yon. Biglang nag-announce ng KLT 19 for that year. Registration ng hindi ko tanda kung August din or early September. Nagka-schedule ako October 6 nakapag-register ulit kami. Shucks, binibigay niya sa akin 'to, as in, pak bakit gano'n? Napakaswerte ko kasi siyempre sa lahat ng mga naririnig-rinig ko, once a year ang exam, 'di ba? Correct me if I'm wrong po ha, once a year ang exam. Tapos biglang that year meron ulit examination. So sabi ko, parang binibigay sa akin, hindi ako titigil. Okay, ilaban natin 'to. Eh di ako ay nagpa-register tayo. Tapos ang ginawa ko namang technique, nagbasa lang ako ng konti. Hindi ko pinilit ang sarili ko. Sabi ko, kung ito talaga para sa akin 'to. Ipu-push ko ito. Ngayon, October 6 yung exam, 'di ba ga? 3 weeks or 2 weeks before, hindi ako humawak ng libro, hindi ako nagbabasa, hindi ako nag-aaral. Alam ko sa sarili ko, hindi ako nag-aaral, be. Sabi ko, okay, dadaanin natin ngayon sa dasal, sa swerte, sa lahat. Talaga, be. Hindi talaga ako nag-aral. Talagang, okay ko ibibigay. Why not ko ako na? The day of exam, isa pang sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Ay, hindi. Ako pala humingi ng sign. Hindi pala si Lord na nagbigay ng sign. Sabi ko, Lord, sana po may banana. Sana po may sagwa. At especially po, sana po may kabang. Ang kabang po ang pambansang salita ng mga EPS worker. Kabang or bag in English or Tagalog, kapag ang kabang, madali siya matandaan. So, kapag may kabang, sabi ko, Lord, sana may kabang. At kapag may kabang, ibig sabihin lang nun, mapapasa akin ang exam na ito. I will win this game. Yes! Okay, sabi ko, sana may kabang. Okay, October 6, hindi nag-aral, lumaban lang ang buya, pumunta ng Maynila, pak! Day of examination. Tapos, sabi ko, hala, pang 43 pa ako, ang layo no, last number ako sa room namin. Sabi ko, oh, last but not the least, ilalaban ko ito. So, number 43, last seat sa examination room. Tapos, sabi ko, parang ang daming signs, sobrang daming signs, parang kinikilabutan ako. Exam, okay. Number 1, okay. Number 2, ikaw boyeyo, wala! Kabang, be! As in, sabi ko, kinikilabutan ako. Sabi ko, Lord, ito na ba? Binibigay niyo ba sa akin to? Kabang talaga! As in, ikaw boya yun, nakalagay kabang. So, nangangatal-gatal ako sa paghawak ng mouse. As in, ganyan ako. Sabi ko, kabang, be! Tapos sabi ko, okay na to. Until habang tumatagal ang mga tanong, be, binasasagot ko siya. Nasasagot ko talaga, kinikilabutan ako. Nasasagot ko ito. Hindi ako mayabang nga. Hindi ko naman sinabing ako'y perfect sa pagsasagot or hindi naman ako magaling mag-Korean. But, habang tumatagal yung questions, nasasagot ko siya. Though, ang questions ko po, sa pagkakatanda ko, dalawa lamang yung may picture na kung ano ito. Yun na nga ang isa, yung kabang. At hindi ko na matanda ng isa. Puro siya paragraph, be. Puro conversation. Sobrang hirap talaga. Parang kumbaga, napakamalas ko. Pero nasasagot ko na mga tanong. Until, okay, natapos ang exam. So sabi,
sa paglabas ng result, nasa screen, di ba? Tinakpan ko muna si screen, sabi ko. Gusto kong pintahin ang laman ng screen. Okay, 110 ang passing score. Pininta ko, oh, 5. Oh my God, 5. Tapos, inisa ko ulit, oop, 2. Sabi ko, 25. Tapos, yung iba ng mga nag-reactan na sabi, yung mga nasaktan kasi nga hindi daw sila nakapasa. May ibang mga, may parang napapalakpak kasi ka, parang, basaya. Sabi ko, bakit 25? Imposible. Kasi 1 point is equivalent to 5. 1 question is equivalent to 5 points. So, sabi ko, 25? Imposibleng 5 lang ang nasagot ko. May alam ako, sigurado akong 10. May 10 ako nasagutan or kahit 6 na. Okay, pero kinakabahan ako. Sabi ko, bakit 25 to? Okay, bakit gayon? Parang ang BO ko naman kung hindi ko siya kung hindi ako sure. Tapos pagbukas ko 125. Para ako Miss Universe, be, like, para ako si Catriona Gray nung ako nakita ko, no, 35. Tapos sabi ng proctor, okay, maiwan na yung mga nakapasa at pupunta na sa kabilang room. Tapos, lumabas na yung mga hindi pinalad. So, Diyos ko, lima lang kami. 5 lang kami sa room namin na nakapasa. And 11 in total kasi yung kabilang room din, nung pinagsama na kami for skill test. At ito na nga, ang skill test. So, syempre, pag sinabi mong skill test, more on skills, kilos, siguro, sabihin na natin mga galaw, basta sa pagtatrabaho sa skills. Ang alam natin sa skills test, di ba? Yung parang may mga gayon-gayon, yung mga ginagawa nilang whatsoever. Mabagal. Feeling ko mabagal akong kumilos. As in, sabi ko sa sarili ko, shucks. Talaga naman. Ayaw magpasok kami sa skill test. Ang skill test pala namin ay I check yung Ishihara test or yung colorblind test lang. And yun lang. Height and weight, yun na lang. Wala nang iba. So sabi ko, pinipigay talaga to sa akin. Ba't parang ang gaan-gaan? Siguro kasi kung hindi ako papasa sa skill test, parang kahit na ipasa ko exam, babagsak ako sa skill test, di ba mahihila yon. So, hindi na ako ulit. So, parang, pinibigay sa akin. Tapos, ayun, kinakabahan nga ako. Sabi ko, baka sobrang kaba ko, magkamali ako doon sa Ishiharang yun. So, luckily naman, hindi naman ako nagkamali. Hindi naman pala colorblind ang buyo, kundi blind lamang sa mga red flags. Pero sa colorblind test naman is positive tayo, hindi tayo, positive, hindi tayo negative. So, pasado tayo. Then, ayun nga, nagtuloy-tuloy na until dumating na tayo sa mga pagpapasa ng mga requirements. So, yun na nga, hindi ko ma-share dito sa video ito kung ano ba yung step-by-step ng mga processing. But once na kayo po ay pumasa na sa examinations, i-guide na po kayo ng DMW. And especially ng mga makikilala nyong Filipino na nag-aabang kung kailan sila ma-hire. So again, sa mga gusto pong magpunta dito sa South Korea, kailangan nyo po talaga mag-exam. There is no agency papuntang South Korea kasi usually yung mga agency na pagkakaalam ko, sabi is mga scam daw or kahit yung magiging yung undocumented. So kami po as an E9, kami po ay mga documented na mga dumating dito. And so, yun nga, sunod-sunod ang processing until dumating ka na sa mga medical, dumating ka sa ganon, until March 29, 2023, nandito na tayo. 2023 ba ako dumating? 2023, dumating na tayo, or March 30, here in South Korea. And yun, nagsimula na ang buhay ni Buyo na maloka. And for that day, nung una-una, syempre, pagdating ko dito, super saya. Parang, ang lamig! Ang lamig sa Korea. Spring noon, pe. Sa pagkakatanda ko, parang, ang alam namin ni John, ang friend ko si John, hi John, I miss you. 17 degrees, 15 degrees. Sabi namin, shucks, ang lamig na. Naka-jacket na kami, ipis jacket pa, may damit pa. Ang lamig na. Super, alam mo yung, super first time. So, lamig. Pati paglabas namin ng airport, ang feeling talaga, idol lumalabas sa airport ng Korea, para gano'n ang atake natin. And,
nung dumating sa training center, so syempre mas makikita mo pa yung ibang mong mga kasama, tapos may mga ibang nationality, mga Nepalese yata mga nakasama namin noon. Pero hindi naman namin totally nakasama, parang kasalubong lang. Tapos, dumating na yung time again na susunduin ka na ng mga amo. So, hindi naman ng amo, ng company or ng representative ng company na nag-hire sa iyo. So, pagdating ng ano ko, halos ang tagal nga bago kami natawag, yung iba nakuha ng maaga. Kami ay medyo late na nakuha ni Team Jangnim. Yes, dati naming Team Jangnim, but right now wala na siya sa company namin, nag-resign na siya. Pero isa siya sa mga super babait na Korean or Samushil office sa amin. So, Samushil office. Samushil lang ang office pa. Ang Samushil kasi is office. So, office. Samushil Saram, yun na lang. So, ayun, doon nag-start na April 4. April 2 or 4 yata ako nag-start ng trabaho. Basta Monday yon. Then, ayun, nag-start na ang journey ko dito sa South Korea. At sa pagsa-start nga ng aking journey dito ko naramdaman nung una kong mga months, sobra talaga akong naho-homesick. Especially the first month, sobra akong na homesick kasi ako talaga po ay para sabihin nating hindi ako sanay ng malayo sa family. Ako po ay nag-aral at saka ako po ay nagtrabaho sa aming bayan lamang. Hindi ako sanay ng malayo sa amin or sa aming probinsya lamang. So, hindi ako sanay ng malayo. And sa first adjustment ko here in South Korea, as in alam mo yung umiiyak talaga ako. Ang hirap, hindi ka na magluto ng ulam, Hindi ka marunong maggayat ng manok, ng karne. Talaga. Tapos, syempre, mag-a-adjust ka pa sa mga iba't ibang tao na makakasalamuha or makakatrabaho mo. Especially makatrabaho mong walang yak. Nanggigigil talaga ako. Noong mga time na yon, syempre, bago pa lang tayo, alam mo naman, ikaw yung biktima, ikaw yung laruan ng mga kasama. So, dadaan ka doon. Alam mo na yon. Minsan, ganyan talaga ang sistema. But right now, ako na ngayon. Dadaan ka sa akin. Paglalaruan mo na kita. And iko-content. Charot. Hindi, yun na nga. So, nung una ko mga month, sobrang hirap para sa akin kasi nga hindi po ako sanay na mag-isa sa amin. Hindi ako sanay mag-isa. So, sadyang gusto ko nang umuwi. Kaso sabi ko, hala, sayang to. Pinaghirapan ko to. Ito na yung time na ano na yung pangarap ko. Pangarap? Contestant siya sa survival show. So sabi ko, ito na to. Ituloy na natin to. Napakahirap pumasok dito sa South Korea. Uuwian ko pa ba? So ngayon, ayun, nandito na ako sa South Korea and dito ko talaga na feel lahat. Ako feeling ko on my side, dito ako nahinog, dito ako mas natuto kasi nawala ako sa aking comfort zone, wala akong kasamang kamag-anak, wala po akong kakilala dito, wala akong kamag-anak, wala akong kakilala. So, talagang super adjust ako sa environment. And ako naman, hindi naman ako takot in a way na sa tao kasi marunong naman ako makipag-connect sa mga tao, marunong naman akong makisalamuha, makipag-usap, makipagkaibigan. So hindi naman ako natakot sa ganun. Na syempre isa pa sa natatakot ko, health ko, 'di ba ga? Tsaka yung safety na rin sa trabaho. Pero ako talaga ipinush ko na lang siya and sabi ko nga dito ako nahinog, dito ko naramdaman lahat ng saya, iba't ibang saya, lungkot, pag-iisa, pighati, pagre-relapse, sa hindi naman dapat pala pinagre-relapsan. Nakakainis! Ayun. So, dito sa abroad talaga, hindi ko naman sinasabing ang abroad lamang, pero once you come out, umalis ka sa yung comfort zone, doon mo matututunan talaga ang totoong realidad, ang realidad ng buhay na mas makikilala mo ang sarili mo or doon ka mas mag-grow sa labas ng kamaong ito. Nanggigigil talaga ako. So, ayun na nga, dito, marami talaga ako na-experience na, though hindi ako naka-experience ng mga bullying, ganon dito, hindi naman, but, syempre yung, having a connection with the other people, sobrang hirap po. Especially sa mga, alam natin na, yung Koreans, sobrang alam natin yung kultura dito, at saka alam natin yung mga sinasabing terminology about stereotyping sa mga Korean. Yun yung isa sa mga iniiwasan ko, lalo na in public, di ba ga? Pero si Buyo, ako na to, maingay na akong Buyo, makulit na. So,
tanggapin nyo kung sino ako. Gigigil ako. Pero syempre, kailangan pa rin, meron pa rin naman tayong respect sa public, respect tayo sa, kasi bilang tayo ay dayo, marunong tayong kumunik. Pero once na syempre ikaw ay yurakan mo rin. Nanggigigil ako. And, ito na nga, nandito na ako sa Korea for my 3 years lahat halos experience ko na. So, again, guys, napakarami ko pang gustong ikwento sa inyo, but I think this episode, yun na muna ang ikukwento ko dahil syempre mas mapapahaba tayo ng pagchichika. At kailangan every episode iba't iba ang laman. Kailangan meron tayong iba't ibang or certain topics for right now. Ang topic natin, paano ba ako napunta dito? It's because of my dream to be an idol na hindi natuloy. So ituloy na lang natin ang ano ba yan? Ang kapatid ko ay tumatawag. So, ayun na nga guys. So, sabi ko nga, dahil to sa pagiging gusto kong magtrabaho na lang tayo. And wala tong cut be. Dire-diretso yung pagchichika ng buyong ito. So, sana na-enjoy nyo po ang ating first ever episode ng ating podcast. And please, again, comment down below kung ano nyo pong gusto nyo kung ano gusto nyo maging title ng ating podcast. And wala pa tayong title, so hingi ako ng suggestion sa inyo and comment down below again sa mga gusto nyong topics natin. And again guys, sa mga susunod nating episode, sana may mga sunod pa tayong episode para sana supportahan nyo po ako para magtuloy-tuloy tayo sa pagpo-podcast. Doon tayo magpapasok ng mga guests. Doon tayo magpapasok ng mga tao na pwede nating kakwentuhan or kahuntahan bilang Batanggenyo. Kahuntahan natin ng mga gayaan, di ba? So again, guys, please follow my social media accounts, my TikTok, YouTube, Facebook, and charot, wala akong mga ganong account. Lahat po sila ay Buyo Imnida para madali ninyong makita ako sa mga social media. And please, share my videos para mas marami pang ma-entertain na mga Buyowers. Kayo ang mga Buyowers from the word Buyo. Viewers. Buyowers. So, yun na lang guys ha. Again, always be safe, always be happy, and always be... Again, ulit. Always be safe, always be healthy, and always be happy. Buya Imnida. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakinig, at nakichika dito sa ating kauna-unahan or debut podcast ni Buya Imnida. So again, that's all for today. Kasi umaga ko to sinot. So today, that's all for today. Have a good day. Kamsahamnida. Bye-bye.